Wait lang po Nagbulo ko si Zoom. Baka walang nawala na naman. O diba? Kaya project si Mimi sa iyo. Pag tumatawag po yan, ikaw lang lagi kinakamusta. Kamusta na bininang kong maganda? Bakit, di ba? Ganda-ganda yung ditatas na yan. No? May bangus pa yan, 3. Amen? So, lagi natin tandaan, we need to put on. Suot natin. Lagi natin tandaan, ang yoke ni Kristo ay parang ID. Parang ID. Kaya dapat lagi mong sinusuot. Sabi dyan, wearing Christ's yoke is our identification with Him. Ang pagsusuot ng pamatok ni Kristo ay ang pagkakakilanlan natin kay Kristo. Diba, kahit nasa trabaho ka, makikilala na si Kuya Gandhi ay anak ng Diyos. Diba? Kasi sumusunod dyan sa batas. Hindi yan pumapasok ng late. Diba? Hindi yan under time. Diba? Yan yung pinakamasipag sa grupo nila. Diba? Hindi yan yung puro utos lang, siya rin gumagawa. At patawarin niyo po ako, Lord, sa aking mga kasalanan na nababanggit sa pagkakataon ko. Diba? Kahit nasaan ka man, makikita na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Lalo sa bahay. Minsan, ingat na ingat tayo sa mga labas, sa mga ibang tao. Pero pagdating naman sa bahay, doon natin hinuhubad yung pamatok. Dapat mas lalo ipinaparanas mo sa mga mahal mo sa buhay yung pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaya iyan yung identification natin. Huwag na huwag mo hubarin yung pamatok na yan. Yung pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya number 1, ito yung resulta kapag sinusuot natin yung pamatok ni Kristo. Kapag nilalagay natin 24/7. Ganito tayo dati. So dito na, meron na ba dito naranas makulong? Bukod pala kay Paul. Nakulong ka ba tayo? Parang! Okay, nakulong pa tayo, di ba? Nakulong ka ba? Doon mo na sa physical. Doon mo na sa kulungan talaga. Sa banyo. Diba? No. Yung siyat natin na to, ilan na yung nakakulong dyan? Sige, tapos last Sunday, may isang bata. Ikinulong daw siya. Sabi ko, hindi pwede ikulong ka kasi nasa loob yung sabi niya, tulungan niyo ako, gusto ko na makalala. Hindi niyo ba naririnig yung umiiyak na? Ginaya ko yung style ni Alay, umakyat din ako dun sa bubong. Ay, ayan. Taas mo konti kamay mo. Ayan yan. Itulak mo konti. Iyak na yan, hindi ito alam ginagawa. Ayan ka, ayan, tulak mo. Hindi nakalaya. Diba, sige, ganyan din. Pero, lagi natin tandaan, eto yung buhay na wala sa Panginoon. Ganito yung itsura. Kaya, every day we need to make sure that we have Jesus in our hearts. Meron kang Jesus sa buhay mo. Dahil ang estado na isang taong walang Diyos, nakakulong. Mas marami ang nakakulong kaysa nasa kulungan talaga dito sa mundo. Anong kulungan yun? Kulungan ng kasalanan. Kulungan ng bisyo. Kulungan ng kahirapan. Kulungan ng problema sa pamilya. Kaya kapag natagpuan natin ang Panginoon sa buhay natin, lumapit tayo sa Kanya, sinuot mo yung pamatok niya, na Lord, yung pamatok is symbol of surrender. Na Lord, yung buhay ko sa iyo, diba? Nagpapasahod na ako sa iyo. Kaya nga natutuwa ako pag narinig ko yung boses ni Nanang Tuyang sa gawain ng kababaihan eh. Lagi sabihin niya may, mag-meet ka muna. Kasi excited siya, nararamdaman ko yung puso niya, nandun yung puso niya sa gawain ng Panginoon. Dapat ganun tayo sa Panginoon. Na ito, magaganap sa buhay natin kapag ka tayo ay nagpasahod sa Panginoon.
Number one, na resulta ng putting on the yoke of Christ is we will be delivered from the bondage of sin. Tayo ay papalayain o ililigtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Meron nga ako isang kaklase sa school. Sabi ko, paano ba mabuhay sa kulungan? Sabi niya, mahirap. Sobrang hirap. Totoo ba ito, Paul, na ang pinaka espasyo mo lang daw para makatulog ka, pwedeng sagan mo lang. Gigilid ka lang. Wala talaga kasi puno-puno. Tapos para kung gusto mong magkaroon ng pwesto, babayaran na yung kasamaan mo, pwede ko bang bilhin ng pwesto mo? Ganun talaga mahirap daw. As in. Yung mga klase ko yan sa school pero tinawag ng Diyos pinalaya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Amen? Okay, sabi nga ng kanta kanina, pag narinig yung linya na to, hindi ko maiwasang maano yung puso ko kasi sabi doon, niyakap mo ako sa aking karumihan. Di ba sino ba ako, Lord? Kahit napakarumi ko yakapin mo ako. Niyakap mo ako. Diba? Namatay siya sa krus para sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkakasala. Amen? Kaya hindi ka pwedeng magyabang na hindi mo kailangan si Lord eh. Kasi kailangan natin siya sa buhay natin. We will be delivered from the bondage of sin. Napakatindi ng kasalanan na to na ang epekto ay kamatayan. Amen? Parang mantsa na hindi basta-basta mawawala. Parang cancer cell. Unti-unti papatayin ka. At lagi natin tandaan, paano ba tayo nililigtas ng Diyos mula dito sa kulungan na to? Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya na pumatak, yun ay hindi lamang naglilinis. Hindi lamang naglilinis kundi inililigtas tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Inaalis tayo. Diba? Dalawa na po ang pag-aalala na lang kung sino ang valedictorian at salutatorian sa klase na to. Dalawa lang naman silang naglalaban as of today, as of now, sa ating nagtinginan sila. Kasi magpapagalingan. Dalawa na. Pero at least, diba? We will be delivered. At least gising. Lagi kong naaalala yung sinasabi ko sa inyo na professor ko, si Pastor Ray, sabi niya, pag nakikita niya yung mga member niya sa church na natutulog, hindi siya nagagalit. Bakit? Dahil sabi niya, natatagpuan nila yung kapahingahan habang ako nagsasalita. Natatagpuan nila yung kagaanan habang ako nagsasalita. Kaya hindi siya nagagalit. Huwag niyong gisingin, natatagpuan niya ang kapahingahan. Si Chay Chay, pag umahatan ng HOA, nasa harapan na. Umpisa pa lang, bagsak na agad sila. Hindi na pang notebook yun Oo, di ba kahit sa mga batang edad na yun? Okay? Ano sabi ng salita ng Diyos? In Galatians 5:1, ang sabi dyan sa NIV, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let your souls be burdened again by a yoke of slavery. Kaya kapag wala ka pa sa Panginoon, diba, makikita nyo, again, ibig sabihin, merong pag-aalipin na ginagawa ang kaaway. At yan yung gustong-gusto niya. Kaya nga yung mga taong nakakaunawa sa kahalagahan ng gawain ng salita ng Diyos, di ba? Ano nararamdaman natin kapag ang isang tao ayaw umaten? Daming dahilan. Diba? Nararamdaman mo. Kasi, may kabigatan. Dahil alam mo kung gaano kahalaga ang gawain ng Panginoon. Dahil sa gawain ng Panginoon, nandun
for we have been set free by the Lord. And do not let yourselves be burdened again. Amen? Sa Tagalog ang sabi, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Kaya maglingkod ka kay Lord. Dati, di ba? Sino yung nabilanggo sa pagkakasala? Kasi ang kasalanan hindi madaling alisin. Ang kasalanan ay napakatindi, parang cancer cell na papasok sa iyo hanggang mamatay ka, uunti-unti ka niyang pahirapan. Sa cancer, di ba? May gamot na ba? Pag nakakailangan, yung clear na gamot, wala pa. Pero sa Panginoon, namatay siya sa krus para sa atin. Amen? Yung pagkakaalipin ng kahirapan, pagkakaalipin ng galit, pagkakaalipin ng selos, pagkakaalipin ng mga bagay na hindi maganda, inaalis tayo ng Panginoon din. Amen? Kaya ito, mahalagang maalala natin, pinalaya ka na ni Kristo. Amen? Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen? Stand firm on your faith and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Amen? Malaya ka na kapatid. Malaya ka. Amen? Kaya, kapag ka hindi mo pinapapasok si Kristo sa puso mo, alam mo na yung buhay mo. Diba? Kasi, ang slavery of sin, walang ibang nais kundi pahirapan ka. Pero nakita natin yung yoke ni Lord, kundi walang ibang purpose kundi bigyan ka ng buhay na masagana at kasiyasiya. Amen? So number 2, alam ba yung ginagawa sa atin ng yoke ni Lord? Bakit natin siya we need to put on? Number 2 ay we will be protected from the wiles of the enemy. Poprotektahan tayo mula sa mga panlilinlang ng kaaway. Amen? Sa mundo na to, ang daming kasinungalingan. Sa mundo na to, ang daming panlilinlang. Sa mundo na to, na ang daming corruption. Ang daming scammer. Alam pa niya na yung scam? Sa Facebook na yan. Ito yung TEXM, yung 50 million. Hirap siguro ng sitwasyon ng gano'n, na yung bukod doon sa ikaw yung masabi, kung nanlilang siya o nagamit siya, syempre sigurado mas nahihirapan yung mga nanlilang. Kaya nga dito, sa number 2, when we have the yoke of Christ, makikilala mo yung truth. Makikilala mo yung katotohanan at yun yung magpapalaya sa'yo sa anumang kasinungalingan ng buhay na ito. Diba sa mundo? Okay lang kahit wala kang Lord. Okay lang kahit wala kang Panginoon. Diba? Nabubuhay naman kami kahit hindi ako nagsisimba. Pero ang sabi ni Lord, makikilala mo ang katotohanan at yun yung Panginoon sa buhay mo. At dahil dyan, poprotektahan tayo sa mga panlilinlang ng kaaway. Amen? Ano sabi ng salita ng Diyos? Mag-jump lang ako ng... In Leviticus 26:13, anong sabi dyan? Pakibasa nga po sabay-sabay. I am... Naguluhan pa sa ulit. Medyo, okay, 95 na lang kasi medyo naguluhan din sa dulo. Diba? Kung paano inialis ni Lord ang kanyang bayan sa bansang Ehipto sa pagkakaalipin, ganon ka rin niya iaalis sa anumang pagpapahirap ng kaaway sa ating buhay. Diba? Ano sabi sa Tagalog?
Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Mula noon hanggang ngayon, Diyos pa rin siya. Amen? Mula noon hanggang ngayon, tapat pa rin siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagpabaya sa mga anak niya. Diba? Mula noon hanggang ngayon, hindi mo siya masusubukan sa pag-ibig. Sabi niya, ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang hindi na kayo maging alipin nila at aking sinira ang mga kahoy ng inyong pamatok. Yung pagpapahirap, paghahalipin, at pinalakad ko kayo ng matuwid. Amen? Kaya yun, ito, bibigay ko sa inyo. Ano yung madalas na ginagamit ng kaaway para tayo ay linlangin? Ano yung madalas na ginagamit, especially in the family? May 4 na buton dyan na madalas na ginagamit ng kaaway. Bakit? Walang ibang nais ang kaaway kundi sirain ang pamilya. Amen? Magkaaway-away, magkagulo. At isa dito, ang madalas yung ginagamit. Number 1, yung nakaraan. Diba? Yung past words. Lagi niyang papaalala yun, diba? Lagi niya ilalagay sa puso mo upang hindi ka makapagpatawad. Lagi niya, diba? Totoo ba na ang mga babae ay historian daw? Magaling sa history? Huwag ka mag-i-amen eh, mapapagalitan ka niyan mamaya. Itigilan mo yung sarili mo. Totoo ba na ang babae magaling sa history? Bakit? Naalala mo yung 1962, yung may nagawa kang mali. Suot mo pa yung kulay-pula na damit, di ba? Nung may ginagawa ka, sino nag-alaga sa'yo? Sino nagdumanggap sa'yo? Ito ba na mga babae mahilig sa history? Yan! Walang lumalapin na babae ba? Si tatay lang talaga ang Si tatay lang talaga ang napakabuti, no? Okay, ang barangay po ay bukas mamaya. Pwede natin dalhin yung mga kaso sa barangay. Ano tatanungin ko? No. Si CJ ba magaling sa history? Wala kasi. Hindi ko yung tatanungin na isang tao dyan baka. Sino bang magaling sa history? Si Ate Len o ikaw? Si Maris, tanongin mo kung magaling sa history. Si Oday na tinatanong ko. Pero in fairness kahit magaling sa history ang babae, mas malawak yung pangunawa at presensya niya. Okay? Kahit na, mapagtiis daw. Dahil we have International Women's Month, kaya pinag-bibigyan natin po. Amen? Dapat hindi lang sa pangit, pati din dapat sa mga ganda. Amen? So minsan ginagamit niya yung mga nakaraang sitwasyon. Tapos minsan ginagamit din niya yung pag nagkaroon ng conflict. Ako tama ba't ako lalapit sa kanya? Mali naman talaga siya ako lalaki sa bahay Ako nagtatrabaho Ha? Isang gagamitin yung pride para hindi mo maibaba yung sarili mo. Minsan nga akong tinanong nagulat kasi ako. Marunong pala magalit si Lito. Kala ko kasi isa lang boses tayo ko naririnig Isa lang. Magagalit pala si Lito. Oo po yung magdadabog lang. Yun naman yung galit na yung may mga bumabagsak. Yun na yan, sagad na yun. Kasi hindi pa niya natutunan yung katapangan na nagmumula sa pamilya. Okay? Meron ka ba, Dante? Wala mo ng turuan. Ayun, pangatlo, di ba? Anger. Diba? Minsan naisip mo, Lord, parang kaya ko na palang kontrolin yung sarili ko, yung emosyon ko.
Pero pag may dumating na sitwasyon, halimbawa, walang pera, ay may babayaran. Ano na mood mo? Ha? Tuwa si Paul. Women's month ngayon. Ano ba? Pagpupugay tayo. Kasi na yung pagka hindi nakakain sa oras, nagiging monster. Sino dito yung pag naglilinis ng bahay, nagiging yung nagtinda lang ako na nga nagtatrabaho, tapos pagdating sa bahay, ako pa rin. Meron lang sinabi sa kawikaan, ang sabi doon, ang maluwang na bibig ay napupunta sa kaguluhan. Ang maluwang na bibig. Tingnan mo nga yung bibig mo. Ano ba yung sabihin ng maluwang na bibig? Sa ibang translation, yung madaldal na hangal. Yung walang pagpipigil sa sarili ay napupunta sa kaguluhan. Kasi minsan pagka galit na lahat-lahat na nasasabi mo. Kaya nga pag minsan, para akong nasa drama nakikinig ng radyo. Iba-ibang station lang. Pag may nalasing, may drama na yung mamaya, aabahan ko rin. Kala ko hindi ako mahilig sa sa chismis Pero minsan natagpo ako yung sarili ko, uupo ako doon malapit sa bintana. Papakinggan ko lang. Tapos pag hindi ko na maintindihan, sige, bahala na kayo, mahigan na. Kaya napaka laki ng panawagan ng Diyos na kapag ikaw ay nagagalit, kontrolin mo yung mission mo. Itigo mo yung bibig mo. Huwag kang gumalaw ng konti. Huwag kang gumalaw ng konti. Kasi yun yung ginagamit ng kaaway. At pangulit, yung guilt. Saka yung shame, yung kahihiyan. Kaya pag may nagawa kang kasalanan, minsan ito yung tatanim na sa puso mo. Na para bang, lagi kang hindi karapat-dapat. Lagi ka lang may nagawang mali. Lagi ka na lang, haharangan mo na yung sarili mo sa mga tao nagmamahal sa'yo na hindi ka karapat-dapat. Amen? Ito yung mga binubulong ng kaaway para sirain ng pamilya. Huwag na huwag kang papayag na ikaw mismo yung pupunta sa harap at pipindutin mo yung button. Kaya pag nagiging historian ka, pinipindot mo yung passwords. Diba? Pagka nagutom ka, nagalit ka, pipindutin mo anger. Lagi. Ang naisin ng kaaway, sirain pamilya mo. Sirain pamilya natin. Kaya huwag na huwag kang papayag na ikaw ang magagamit ng kaaway. Amen? Amen. At number 3. Tanong muna pala, ilan dyan yung napipindot nyo madalas? Isa lang? Oy, si Tate, alam ko ano yan, mababa yung puso. Kaya hindi niya natitiis. Hindi niya natitiis dito, Adler. Kahit anong gawin dito, Adler. Ayun? Nandiyan yung inaanak nyo. Diba dapat may celebration tayo ngayon kasi ang pamilya ng Diyos, pinokompleto niya, diba? Kaya nga, sayang si Kevin na lang ka. Mahilig ka sa Kevin, sasabihin mo. Mahal naman yung mga Kevin ng Biblia. At yan, binigay na sa'yo yung isang package. Isang set na lang. Kaya yung regalo ng Diyos. Amen? Number 3, you need to put on the yoke of Christ. Ano yung mangyayari kapag dala mo yung pamatok ni Kristo? Diba? Pag hindi na ikaw yung nasusunod sa buhay mo. Diba? Yan. Diba? Sa buhay natin, ang dami laging desisyon na pwedeng gawin. Ang dami natin pwedeng gawin. Diba yung paglinggo? So, dito yung paglinggo, nakakaranas ng temptation na huwag umaten. Hindi ka kasi huwag ba mo kayo?
Okay. Mama, ilan ang class natin? Mamaya maghaharap si Rosal sa kasi natin. Hindi, pero ito si Rosal, pinapalakas ko yun. Kasi iba yung burden niya, iba yung binigay sa kanya ng assignment niya. Napakalaki ng role niya sa katotohanan. Kaya, yan, magamitin nila dyan kasi nasa iyo na ang lahat. Kaya nagpapasalamat ako kasi si Paul, iba na yung tinatahak ng buhay niya. Yung kasama niya ito. Si Bubay din. O, diba? Si Bubay din. Si Bobby. Bubay na siya. Bubay po na maliit, si Pau Pau, anak niya. Kasi madalas nadadapa. Okay, number 3, when we have the yoke of Christ. Check mo nga, suot mo ba ngayon? Siyempre, dito ka. Suot mo, nagpapasakot ka sa kalooban ng Diyos. Number 3, sino nasusunod sa pag-aalaro ng magsasaka? Yung baka o kalabaw o yung magsasaka? Pwede bang yung kalabaw mag-desisyon? O, dito muna tayo, master. Wait lang, pahinga muna. Baboy, nilagay sa ano? Diba? Sino nasusunod? Bakit minsan ikaw nasusunod? Lord, mauunawaan mo naman ako. Pinakagasgas na tagline. Lord, mauunawaan mo naman ako. Hindi ka nabuhay para unawain ni Lord. Ikaw ay nabuhay para unawain ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya dito, kapag ka tayo ay namumuhay sa pamatok ni Lord, hindi tayo malilihis sa landas ng katwiran. Amen? Hindi tayo malilihis sa landas na maayos. Minsan kasi, dito sa landas na to, nandyan yung pagpapala ni Lord. Amen? Nandyan yung maayos na buhay. Pero minsan, ang gusto lang natin makuha ay yung reward. Lord, baka wala may blessing. Pero ayaw mong daanan yung katwiran ng Diyos. Diba? Kung ano ba yung dapat gawin, ano ba yung matuwid. Kailangan, huwag kang malihis sa landas ng katwiran. Amen? At ang isang binibigay sa atin ng Panginoon, para hindi tayo nalilihis ng landas. When you have Jesus in your heart, you have the light of God. Amen? May liwanag ka ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka basta-basta malilihis ng daan. Diba? Hindi ka basta nagbibiglang liko. Hindi ka naliligaw kapag daladala mo yung liwanag ng Diyos. Amen? Dahil nandyan yung landas na ilaan sa iyo ng Diyos. Ano ba yung buhay na inilaan sa iyo ng Diyos? Diba? Subukan natin yung buhay na malayo kay Lord. At subukan natin lagi ang buhay na inuuna si Lord. Dahil sinisigurado ko, hindi ako mapapahiya sa Diyos ko. Amen. Sinisigurado ko, subukan ko, na laging inuuna si Lord. Diba? Kaya nga natutuwa ako pag nag-chat si Tita Ina. Kaya sasabay ako sa jeep. Diba? Gusto natin subukan nyo. Dahil yung mga pinapanalangin niya isang araw, hindi siya bibigyan ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga ng salita ng Diyos, when we have the yoke, kapag susunod mo yung pamatok ni Lord, in Psalm 23, para siya isang pastol, isang mabuting pastol, o siya ay mabuting pastol, na dinadala tayo sa maayos na pastulan, sa mainam na batis. At bakit hindi ka napapagod? Bakit ba hindi tayo napapagod sa paglilingkod kay Lord? Bakit ba hindi ka sumusuko sa paglilingkod kay Lord? Because of restoration. Amen? Nire-restore tayo ni Lord lagi. Kapag napapagod ka na, hindi ka pwedeng umayaw. Amen? Kaya nga yung pamatok ni Lord, napakasarap. Yan, namimigay na ng grasya. Bakit naman nasa likod na yung grasya? Pambata lang. Amen? As dahil dyan, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Amen? Bibigyan ka ng maraming testimony ni Lord.
testimonies after testimonies when you try to believe in the Lord. Kapag hindi ka sumuko, mararanasan mo yung napakaraming testimonya para itaas yung pangalan niya. Amen? For His name's sake, you will be led in the path of righteousness. Kaya dapat, ang isang anak ng Diyos, makikilala sa kanyang kilos. Makikilala na matuwid ang kanyang pamumuhay. Walang halong pandaraya at kalokohan. Amen? Kahit sa maliit na parte. Halimbawa nga, dati, hirap na hirap ako pag may stoplight eh. Yung pag-orange na, tutulinan ko yan para hindi ako mabubog sa... Lord, orange pa naman kanina eh, tapos bigla lang na eh. Yung para sa simpleng ganun, diba? Lalo na sa amin, diba sa jeep, yung pagtatapon ng basura sa labas, diba? Isa yung uri ng pagiging matuwid sa Panginoon. Amen? Sabi sa Tagalog, merong pagpapanumbalik na ginagawa ang Panginoon. Kaya kung pagod na pagod ka na sa buhay, huwag mong kakalimutan lumapit sa Panginoon. Amen? Inaaka niya ako sa landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen? So hindi pwede na yung buhay mo gumagawa ng mali, and then inaasahan mo na marireceive mo yung gantimpala. Amen? Mararamdaman mo yung restoration kapag lumakad ka sa katwiran ng Diyos. Pangapat, in the life of Daniel, di ba? Dinala siya, tinapon siya sa kulungan ng mga leon. Bakit? Dahil hindi niya pinili na sumamba sa ibang Diyos. Hindi niya pinili na lumuhod kay Haring Darius. Kaya buhay pinili pa rin niya na maging tapat sa Panginoon. Number 4, kaya maganda yung yoke ni Lord kasi hindi ka magko-compromise sa iyong pananampalataya. Hindi mo iko-kompromiso ang pananampalataya mo. Di ba minsan, madalas ko ito nakikita, minsan sumasablay tayo dito eh. Yung pag may, sa kailakihan kapag may inuman, di ba ano ang theme song ng mga tao sa labas? Oo, pare ko. Theme song nila yan. Dapat hindi yan theme song natin. Yung minsan isang baso lang naman eh. Isang tagay lang naman eh. Sabi ni Lord, do not compromise your faith. Diba? Minsan kasi, kasi ibibigay ko ito kay Lord eh. Kasi kailangan pang samahan ko ito. We need to serve God more than men. Amen? Kahit sa isang tagay, kahit sa napakaliit, lagi mo i-check na hindi mo na ito-compromise ang pananampalataya mo. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, in 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Diba? Hindi pwede na ikaw ay nakikipamatok. Hindi lang ito sa pag-relasyon, kundi halimbawa sa trabaho, hindi ka pwede nakikisama na pag yung mga kasama mo mag-undertime ka na rin. Hindi ka pwede makipamatok sa mali. Amen? Buti alam si Kuya Gandhi, hindi yung ganyan. Napakasipag ng tao na yan. Walang halong pangliloko. Amen ka. Amen? Minsan kayo sabi natin, maliit na bagay lang naman to, simple lang naman to. Do not compromise your faith. Amen? Huwag kayo malpamatok sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Diba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Diba? Kapag ka binabad mo ang sarili mo, sabi nga ng Biblia, diba? Bad company corrupts good character. Kapag binabad mo yung sarili mo sa mga taong gumagawa ng mali, eventually, gagawin mo na yun. Kaya mahalaga, lagi dapat tayong nagkikita-kita sa gawain kasi nandun yung pagpapalakasan. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan lagi kita nakikita sa gawain. Amen?
Kaya kita nakikita para sa Panginoon. Dahil nandun yung kalakasan. Amen? Do not. Amen? So do not compromise your faith, ha? Huwag na huwag. Huwag na huwag kayong magpapadala sa panloloko ng diablo na okay lang yan. Simple lang naman yan, maliit na bagay lang yan. Diba? Sino naniniwala na ang white lies ay okay lang din? Diba puting, sabi na, puting kasinungalingan. Kasinungalingan pa rin yun. Do not compromise your faith. At dito na ako magtatapos, isa sa pinakamasarap. Isa sa pinakamasarap. Isa sa pinakamasarap when you have the yoke of Christ in you. Ay, hindi yung egg yolk, kundi we will enjoy fellowshipping with God. Diba? May enjoy mo yung pakikisama, pakikiisa sa Panginoon. Amen? May enjoy mo na buti na lang pala, salamat Lord, kasi nung una, ayaw ko pa Salamat Lord, kasi pinig mo kung niyayaya lagi. Iba pala yung buhay na kasama ka. Diba? Ano yung sabi ng kanta kanina? Bago po yan, kaya sabi ko, natandaan ko ito, nakalimutan ko ba? Diba sabi doon, lahat ng basta lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin. Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano hindi lang basta happy-happy. May mga laban din tayo, amen? May mga struggles din tayo. Pero ang maganda sa Kristiyano, kasama natin ang Diyos, amen? May katagumpayan. Kaya yan ay hindi talunan. Amen? Amen? Hindi tayo talunan. Amen? Kaya yung mga pinagpe-pray natin sa araw, mararanasan natin yung katagumpayan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat isang araw, aanihin mo ang iyong tinanim. Amen? Basta't kasama kita. Diba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Pinakita ng lingkod ng Diyos in 1 John 1:3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ito yung pinakamagandang fellowship na dapat meron tayo. Meron nga ako makikita sa Facebook yung mga kabataan, ay sabi nila, parang pagkasama kita, sa'yo lang ako sumasaya. Sa una lang yan. Pag nag-aaway na, kung ano-ano rin yung pinapost mo. Ito yung totoo. Basta't kasama natin ang Diyos, sa Kanya lang yung kaligayahan ng buhay. Amen? Bakit? Bakit sila ba yung nagpo-post nun? Bakit tayo tahimik? Diba? Dapat tayo yung mga nagdedeklara ng kabutihan ng Diyos. Amen? Diba? Si Tate, lahat ng GC sinasenda niya everyday. Pinapaalala niya. Kasi bakit? Kasi baka isang araw may tamaan doon, di ba? May makakilala sa Panginoon. May makakita ng solusyon. May makita ng kaliwanagan. May makakita ng kapag-asahan na may Diyos tayo sinasamba. Amen? Huwag kayong magsawa. Dahil, sabi niya sa Tagalog, pinahahayag namin sa inyo, yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na, ang ating pakikisama ay sama at sa Kanya na si Kristo. Amen? Mas piliin mong samahan ng Diyos kaysa sa tayo. Amen? Mas piliin natin dahil sa Lord. Amen? So these are the results when we put on the yoke of Jesus. Ito yung mga nangyayari. Recap lang. Ano yung mga bagay na nakukuha natin, nangyayari sa buhay natin kapag suot-suot natin yung pamatok ni Lord. Kaya kapag ka nagagalit ka at nag-attempt ka na naman puto o tsinta, malahanin mo, we have the yoke of Christ.
pinakapangit kapamatok si Satanas. Pinakapangit. Wala siyang gusto kung ipahirapan ka. Amen? Pinakamasarap kapamatok si Lord. Number 1, we will be delivered from the bondage of sin. Iaalis niya tayo, ililigtas niya tayo mula sa kadiliman ng pagkakaalipin ng kasalanan. Amen? And that will be our testimony. Amen? Number 2, we will be protected from the wiles of the enemy. Pagprotektahan tayo mula sa mga panununggan ng kaaway. Dahil nasa atin ang pagkakaalipin. Number 3, we will not depart from the path of righteousness. Hindi tayo malilihis sa landas ng katwiran. Amen? Pag nalihis ka, balik ka agad. Pag namali ka, igagad na kapatawaran. Because the best path is the path of the Lord. Hindi ang dating daan, hindi ang daan ng Diyos. Amen? Number 4, we will not compromise our faith. Sabihin mo nga sa sarili mo, I will not compromise my faith. Hindi ko iko-kompromiso ang pananampalataya ko. Bakit? Kasi ano bang ginagawa natin mali? May resulta yan. May kapahamakan dyan. Pero pag gumawa ka ng mabuti, may resulta din. May biyaya. Number 5, we will enjoy fellowshipping with Him. Ito ako kay Alay, di ba? Sabi niya, bakit dalawa yung kasama kita? Kasama natin ang Diyos at kasama mo yung katabi mo sa anumang laban ng buhay. Amen? Kaya ang Church of the Living God ay magiging matagumpay hindi lamang dahil sa magaling ang bawat isa, kundi magaling ang Diyos natin at sama-sama tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi ito lugar ng pagalingan. Hindi ito lugar ng sapawan. Hindi ang lahat tayo ay mahalaga sa Panginoon. The best fellowship is with Jesus. Amen? Kaya, ito yung iiwanan kong tanong sa inyo. Sabi ko kanina, tutulinan ko lang. Lagi na akong gano'n. Lagi ka lang tutulinan. Pasensya na po. Which yoke will you wear? Ano ngayon ang pamato? Actually, pwede nyo itong picturean, tapos lagi mo pagising mo pa lang, paalala mo sa sarili mo. Ano nga yung pamatok ang isusunod ko? Para hindi ka na hindi na umilit yung ulo mo, hindi na humaba, hindi na umiksi yung pasensya mo, hindi ka na makagawa ng mali. Remind yourself to wear the yoke of Jesus. The yoke of Jesus or the yoke of law of sin and death. Diba? Yung batas ng kasalanan at kamatayan. Or in simpler terms, the yoke of Satan. Which yoke will you wear in your life? Anong pamatok ang isusuot mo? Amen? So every day, let's remind ourselves, kaalalahan natin ang ating mga sarili to put on the yoke of Christ, the yoke of Jesus. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon sa mensahe tinanggap natin. Isang daling ito, tayo po ay rights and offering. Tutungo tayo. Palapakan nga po minsan natin. Minsan pa ang Panginoon sa mensahe tinanggap natin. Amen? So ngayon po, tutungo tayo sa tithes and offering at tayo po ay pangungunahan. Alin sa dalawa? Okay? Ang lingkod ng Diyos, ang ating pinakamamahal. May request daw po sila. Yan na. Yan na. Buti yan lang. Pinagbibigyan lang kayo ni Tita Vivian ngayon, pagkakalinaan. Wala pa rin ako ba yung ating Diyos? Hallelujah. Salamat po, Pastor Aris, sa katuruan ay nagkaloob mo. Natutunan po ba natin? Kailangan po, hindi lang basta natin marinig, kundi ito ay ipamuhay natin. Salamat sa Lord dahil nga, ano ba yung mga yoke natin? Wow, may marami. Di ba, Brother Odell? Sige po. Pakibusan po natin ang Pastor Aris. Pakibusan nga sa 7
Corinthians, please. 2 Corinthians 9, 6 to 8. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ano po, sa Corinthians 9, 6 to 8. 9:16. Pasensya na po, wala po akong dalang Bible. Dapat ang lingkod niya ni Diyos, laging handa. Amen. Lagi tayong handa. Amen po ba? Amen. 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 Sabi po, sa Tagalog ko na lang po babasahin. Brother Kevin William, did you understand my, ewan po. Sabi po dito sa sa 2 Corinthians 9, 6 to 8. Sa Tagalog na lang po. Yan. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. Ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin to? Amen. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa kanilang ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi kapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Bastasan po yung Panginoon ng talata nating binasa. Glory to God. Sabi nga po dito, pag tayo naghahasik ng kakaunti din siyempre aanihin natin. Amen. Pagka tayo naghasik tayo ng marami, siyempre marami din ang makukuha natin. Amen. Amen. Kailangan po tayo, sa pagbibigay natin, nandun po sa puso natin, cheerful giver po tayo. Amen po ba? Nagbibigay ka nga kung masama na may loob mo, iisipin mo saan kaya napupunta yung binibigay ko. Wala na po kayong doon. Basta nagbigay kayo, isipin nyo, para sa Diyos yun. Para sa iglesia. Kasi po ang iglesia, kaya po tayo nagbibigay ng tithes and offerings para po sa pangangailangan ng ating iglesia. Amen po ba? Amen. Kasi ang iglesia po, buti nga po ang iglesia po, buti nga po tayo, mapalad po tayo dahil sa kabila po, kami nga po, ako ang tingnan na lang po, testimony. Share ko lang po ito Ako po'y natutuwa dahil nakalipat na ako dito. Kasama na ako sa ubasan ng House Church of the Living God. Kasi nga po, dito po established na po yung ating church. Samantalang sa kabila po, sa dating kong pinuntahan, lagi po na nagkukulang kasi nga po mahihirap lang yung mga kapatiran. Meron din namang mga may kaya, kasi po ako ang nag-ano doon, nag-aayos lang sa church and offering, sa tithes and offering. Hindi naman po tayo, hindi po lalakad ang iglesia kung walang magbibigay. Dahil magbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Amen ba? Amen. Sabi nga po, sa Malakay 3:10, subukan daw natin siya sa ating ikapo. Kung hindi, buksan niya yung mga durong-awat sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Nagbibigay po tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga po ninyo, mahal natin ang Panginoon. Amen. O sige po, magbigay na po tayo. Sister Norma, inaanalahan ka po na Pasensya na po, wala po tayo parang na-orient. Ala bang kanta, magbigay, magbigay.
kapatid, ipagpe-pray po natin yung ating mga tithes and offerings. Oh, hallelujah, hallelujah. Aming amang nakapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasamba, niluluwalhati. Itinataas ang dakil-dakil pangalan. Ikaw lamang po ang dapat namin papurihan. Nagbibigay po kami sa iyo dahil mahal ka po namin. Nagbibigay po kami sa iyo dahil napakarami po kabutihan na ginagawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga kabutihan mo, sa great provisions mo. Dinadalangin po namin na itong tithes and offerings na to, pagkasya-kasyahin mo po ito sa lahat ng uri ng iyong gawain. Mapalawak ang iyong iglesia. Mapuno ito ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po sa mga kapatid ko na nagbigay at ang mga hindi nakapagbigay, abutin mo po sila nang sa ganon, makapagbigay din po sila. Salamat po sa iyo, salamat po sa lahat-lahat, sa lahat ng mga pagpapala mo. Ibalik mo po ito sa kanilang lahat ng siksik, liglig at umaapaw pa. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen and amen. Napagpala po ba ng Word of God? Amen! Napagpala ba sa mga inawin nating sa Panginoon? Amen! Napagpala nga dahil napaalalahanan tayo kung gaano tayo kamahal ni Lord kaya hindi tayo iniiwan. Sabi doon, 24/7. Alam mo ba, tanong ko yan kung anong 24/7? 24 hours, 7 days a week. Kaya walang kubaran ng magaan niya. Alam niyo kung bakit siya magaan? Invisible yan eh. Hindi mo naman makikita yung yoke na yan. Hindi yung physical na talagang nagpapahirap. At higit sa lahat, dahil kasama natin ang Lord. Kasama natin siya. Madalas nga siya yung bumubuhat, hindi tayo. Kailangan lang natin magtiwala. Sige po, tinatawagan ko yung praise team. Pwede ba nating awitan ng isa si Lord? Amen! Gutom na ba? Medyo. Iawitan muli natin si Lord bilang pagpapasalamat. Sige po, awitin po natin ang posible. Ay, palakpak sa ating Panginoon.
At yung buhay na ito, Panginoon, puro katagumpayan. Ano man ang daanan namin, dinideklara namin ang katagumpayan dahil kasama ka namin. Hindi mo kami kailanman iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lahat ng pagpapala na nagmumula sa langit, ibubuhos mo yun sa araw-araw sa bawat isang naririto. Salamat po, Panginoon. Dinideklara namin ang kagalingan para sa lahat ng may sakit. Dinideklara namin ang provision para sa lahat ng may pangangailangan. Dinideklara namin ang solusyon para sa lahat ng may pinagdadaanan. Dinideklara namin, Panginoon, yung pagkakasundo sa lahat ng may mga sitwasyon o pagkakasundo. Salamat po, Panginoon. Katulad ng aming inahan, turuan mo po kami na namin isuot ang iyong pangako. Tulungan mo po kami na manatili sa iyo lamang, Panginoon. Nasain namin ang presensya mo sa araw-araw, bawat minuto ng aming buhay. Dahil yun ang nais mo, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan kahit minsan binabaliwan ako ng Lord. Hindi mo kami iniiwan kahit minsan hindi ka namin priority. Pero Panginoon, salamat po. Binuksan mo muli ang aming isip at puso sa pamagitan ng iyong salita. Kaya itong buong lingkong ito, Panginoon, ituro mo sa amin kung paano hindi mawawala, hindi tatanggalin, kundi mananatili in the yoke of Jesus. Turuan mo po, Panginoon. Salamat po, Lord. Ang buong lingkong ito, sasamahan kami ng presensya mo, sasamahan kami ng pagmamahal mo, sasamahan kami ng pagkabay mo, sasamahan kami ng banal na Espiritu para maalala namin araw-araw, bawat sandali ng aming buhay na nandyan ka palagi. Ganon mo kami pahakatan, Panginoon. Kaya yung buong lingkong ito, Panginoon, salamat po. Dahil alam na namin kung ano yung aming hinihintay. Alam na namin kung anong mangyayari. Hindi kami mapapahama, hindi kami matatangay ng kaaway, hindi kami malilinis ng landas, hindi kami matatali ng kasalanan. Dahil kasama ka namin. Salamat po, pagpalain mo po patuloy ang bawat pamilya at bawat isa, mula sa pinakabata at sa pinakamatanda, Panginoon. Iparanas mo yung kakaibang presensya mo, yung kakaibang pagpapala mo, yung kakaibang pagsagot mo sa mga ipinapadalangin na kaslang puso. Yes, Lord. Pagpalain mo po yung aming bansa, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon, lalo na yung ginagawa ng China sa amin sa West Philippines. At yung ginagawa, Panginoon, yung mga nagkakalat ng pinagbabawal na gamot ng droga. Tulungan mo po, Panginoon, yung aming gobyerno na mapangalagaan ang aming bansa, mapagyaman ang aming bansa, at alisin mo po, Panginoon, yung mga tiwali na nakaupo sa pwesto. Salamat po, Lord. Abutin mo rin po yung ibang membro ng pamilya na hindi namin kasama dito ngayon. Abutin mo rin po sila ng iyong pagpapala at iyong paggabay. At dalangin namin, Panginoon, isang araw makakasama namin sila dito. Lalo, Panginoon, na nagpapasalamat na namin yung bahay panambahan mo, Lord. Yung schedule po kami, Panginoon, unti-unti nakikita na namin ang kayarihan at lahat ng kailangan ilagay doon, Panginoon, ay naayos mo. Salamat po, inaangkin namin yung katagumpayan, yung first Sunday service doon, at yung second Sunday para sa anniversary ng Church of the Living God. Salamat po, Lord. Ito po ang aming sabot panalangin at salamat din po, Lord, sa fellowship mamaya. Salamat sa pagkain aming pagsasaluhan. Ito po ay biyaya mula sa iyo. Pagpalain mo po lahat ng nag-prepare at nagkaloob nito. Abutin mo po sila, Panginoon. Ito ay parte ng paglilipod nila. Kaya naman, Panginoon, masaya sila sa kanilang pag-prepare at pagkakaloob. Salamat po ang
ingatan mo po kami sa isang buong linggo. Nasain namin, mag-excited kami sa susunod na linggo na magkakasama-sama kami para sambahin ka, para dakilain ka, para pasalamatan ka. Ito po ang aming dalangin sa patnubay ng banal na Espiritu na may pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming dakilang hari, ng aming dakilang manunubos, at ng aming dakilang Diyos. Wala na pong iba, kundi si Cristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng